Ako si Maria at ito ang aking kwento. Napabalikwas ng bangon si Ferlita. Pawis na pawis siya at naghahabol ng hininga na magising siya. Naihilamos niya ng nginig ng kamay sa mukha. Hey, what's wrong? Nag-aalalang tanong ni Jeremy nang magising to. Nananaginip ako na masama. Aniyang nanginginig pa rin ang kamay. Napatingin siya kay Jeremy nang hawakan nito ang kamay niya. Nasa mukha nitong pagtatanong at pag-aalala. Ayaw niya sanang sabihin, pero wala namang masama kung sasabihin niya rito. Hindi rin naman to magkakatotoo eh. Napanaginipan ko na nawala daw kayo ni Jasmine sa akin. Someone shot the two of you. Niyakap ni Ferlita ang sarili na maalala ang dugo ang katawan ng mga to. Kahit panaginip lang yon, di niya maiwasang makadama ng takot dahil para yung totoo. Kinulong siya ni Jeremy sa matipuno nitong bisig. Shh! It was just a dream, Ferlita. Hindi kami mawawala ng anak natin. Alam ko, Jeremy. Pero kasi kahit panaginip lang, parang totoo. Tsaka ang sabi nila kapag nanaginip daw ng hindi maganda ang isang tao, babala daw yun. Natigilan si Jeremy sa sinabi niya at bahagyang napanunok. Nang muli siya nitong yakapin, gumanti siya ng yakap. Pumikit siya at sumandal sa dibdib nito hanggang sa namalayan niyang kumalma na ang katawan niya. Nawala ang kanyang panginginig, naging kampante ang pakiramdam niya. Di mapigilan ni Ferlita ang mapangiting bigla. You're smiling, puna nito. Paano halos maiyak siya kanina sa takot, tapos ngayon para siyang ewan at todong ngiti na ngayon. Kiluhan niya ang kamay ni Jeremy, nilagay sa dibdib niya. Doktor ka yata, napakalma mo ko sa isang yakap mo lang? May magic hug yata ang katawan mo. Aniya na ikinatawa nito. Napatulala siya habang nakatitig kay Jeremy. Ang masungit, suplado at malamig na si Jeremy, madalas nang tumawa ngayon. Malayong malayo sa walang pakialam na lalaking nakilala niya noon. Kanina tumatawa ka, ngayon nakatulala ka na. Napalabi si Ferlita. Sorry naman, hanggang ngayon kasi naninibago ko sa'yo eh. Parang ibang tao. Napanunok si Jeremy. Bakas ang kaba sa mukha. Is that bad? Nakangiting umiling si Ferlita. No, Jeremy, it's a good change. Lalo kitang minahal. Sa pagkakataong to'y napangiti ito nang marinig ang sagot niya. Jeremy! Napatili siya sa gulat nung hilahin siya nito para ihiga ulit. It is 5 a.m. in the morning, Ferlita. Let's cuddle while our daughter is sleeping, but if you want, let's have our heaven time. Ang aga pa, Jeremy, ha? Namumula ang pisngi, hinampas ni Ferlita to sa dibdib. There is no time when it comes to body, Ferlita. Look at him. Ready na. Malakas tong napahalakak nang magtakip siya ng kumot. Yumakap to mula sa kanyang likuran. Napapikit siya na maramdaman ang paghalik nito sa likuran ng ulo niya. Hindi mo kailangan matakot dahil lang sa panaginip, Ferlita. Tandaan mo hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan ni Jasmine. I will do everything to protect the two of you, kahit buhay ko pang maging kapalit. Pumikit si Ferlita at tumango. Lahat ng sinabi ni Jeremy pinapaniwalaan ng kanyang puso. Kung noon puro negatibo lang ang laman ng puso niya para sa lalaki, ngayon umaapaw to sa positibong pananaw para dito. Naniniwala siya kay Jeremy at nagtitiwala. Sa pagkakataong to, ipagkakatiwala niya kay Jeremy ang kasiyahan nilang mag-ina. Napanganga si Ferlita kinabukasan na makita si Clea. Todo ngitito sa kanya habang may dalang basket ng mga prutas. Na makita ni Jasmine na may lamang duhat ang basket ay nagkasundo agad ang dalawa. Ferlita, gusto ko sanang humingi ng pasensya. Nahihiyang nagyuko ito ng ulo. Maniwala ka, wala talaga akong intensyon na ligawan si Jeremy. Kung alam ko lang na may fiancé na siya. Nahihiyang nilagay nito ang buhok sa likuran ng tenga. Kakapalan ko ng mukha ko. Yung lalaki kahapon, yung matangkad na kasama ninyo, single ba siya? Kandautan na tanong nito. Muntik nang malaglag ang panga ni Ferlita sa narinig. Kahapon lang si Jeremy ang gusto nito ha. Tapos ngayon si Dexter na. Namumulang winasiwas ito ang kamay. Nako, wag mo akong pag-isipan na masama ha. Ganito kasi yun eh. Lumapit to sa kanya at bumulong. Sa kanya ko lang naramdaman na tumabok ang puso ko. Alam mo yun, si Jeremy gusto ko siya kasi gwapo siya. Pero yung lalaki kahapon ibang epekto niya sa akin. Natutop nito ang sariling bibig.
hiyang-hiya na lumayo sa kanya. Pasensya na ha. Huwag mo nalang pansinin yung sinabi ko. Ana ng babae, sabay takbo. Saka lamang napansin ni Ferlita na kapaalang ito at may dalang bisikleta. Di niya mapigilang mapangiti habang napapailing. Mukhang may babae na namang tinamaan sa kagapuhan ni Dexter. Wag lang sanang isama ni Dexter si Clea sa mga babaeng paglalaroan nito. Mukha pa namang mabait ang babae. Mabait din naman ang kaibigan niya, babaero nga lang. You have good friends. They really want you to be happy. Nilingon ni Ferlita sa Jeremy na kadarating lamang. Binagsak nito ang mga dalang kahoy sa lupa. Agad naman niya tong nilapitan para punasan. I remember bago ka umalis ng bansa, pinuntahan nila akong dalawa. Kumunot ang noon niya. Nagpatuloy si Jeremy. They threatened me that if I will let you go that time, they would never forgive me. Napaawang ang labi ni Ferlita. Ginawa nila yon? Di makapaniwalang tanong niya. Tumango si Jeremy. Yes. Binantaan pa ako ni Marvin na kapag pinakawalan kita, ipapakulam niya ako. That woman is crazy. She even brought a voodoo doll. Di mapigilan ni Ferlitang mapahalakak ng malakas. Naalala niya ng panahon na yon. Nangungulit pa tong humingi ng litrato ni Jeremy sa kanya. Yun pala may naiisip na kalokohan. I'm glad that you are surrounded by good people when we parted ways. May kinang ang mga mata ni Jeremy nang tumingin to sa kanilang anak. Napalad mo rin na mabuting batang anak natin. I am so proud of you. Kinagat ni Ferlita ang loob ng kanyang bibig para pigilan na maging emosyonal. Minsan din di niya naiwasang purihin ang sarili niya dahil nagawa niyang mapalaki ang anak na mag-isa. Oo, mahirap, lalo na kapag single parent ka lang. Di maiwasang madikitan negatibong salita ang pangalan mo. Pero lahat yon kinaya niya. Inawakan ni Ferlita ang kamay ni Jeremy. Ang hirap maging single mother, no? Pero dahil nariyan ka na, hindi na mahirap. Mas magiging makulay na ang buhay namin. Mas magiging magaan na at masaya kasi kasama ka na namin ni Jasmine. Lumamlam ang mukha ni Jeremy. Nasa mukha nitong kasiyahan tulad na nakalarawan sa mukha niya ngayon. Habang nagsisibak ito, di niya maiwasan ang mga lumbaba habang pinapanood ito. Bawat galaw ni Jeremy nagagalawan din ang mga muscles ito sa katawan. Dahil nakahubad to, busog na busog ang mga mata niya habang nakatingin sa matigas nitong katawan at walong abs. Kahit pawis na pawis, mukha itong hot. Napangiwi si Ferlita bigla. Nahihiyang iniwas niya ang mga mata. My God! She's 28 pero kung umasta siya, para siyang bumalik sa pagka-teenager. Ganito siya noon kay Jeremy. Palaging nakatingin mula sa malayo. Natampal ni Ferlita ang noo. Daig pa pala niyang stalker noon. Wala siyang ginawa kundi sundan to noon kapag wala siyang pasok. Lahat ng sulok ng kwarto niya, puro mukha ni Jeremy ang makikita. Daig pa niyang sinamba si Jeremy. Napailing si Jeremy nang mapansin ang titig niya. May pilyong ngiti na to sa labi ngayon. You really love watching me, ha? Huwag mong sabihin sa akin hanggang ngayon, di mo pa rin mapigilan ang hilig mo. Pinamulahan si Ferlita ng pisngi. Bigla niyang naalala noon na muntik pa siyang makulong kakakuha ng photos ni Jeremy. Nagkataon na may artista noon sa kinaroroonan ng lalaki. Napagkamalan siyang stalker ng artistang yon. Pero agad din siyang pinakawalan na makita na wala siyang kuha maski isang litrato ng artistang yon, kundi puro mukha ni Jeremy ang naroon. Nakakahiya. Masyado siyang wild kung kumilos ng bata pa siya. Kunwari, umingo siya. Excuse me ha, kaya nga may mata para gamitan, diba? Saka mahilig lang talaga ang mata ko sa magandang bagay, katulad ng abs mo. Tumikim si Ferlita. Mukhang masarap eh. Tumayo ng tuwid si Jeremy dahilan para lalong lumantad ang maganda nitong pangangatawan. Tapos nasinagan pa ng araw ang nangintab nitong balat sa pawis. He looks hot as hell. Humawak ito sa baba. Gusto mo ba sa kwarto muna tayo? Pinamulahan si Ferlita ng pisngi. Di naman siya mahilig pero kapag nakatingin ng ganto si Jeremy sa kanya, parang nang-aakit. Ay parang naaakit talaga siya. Napairap siya nang tumawa ito. Para itong aliw na aliw habang nakikita siyang nagdedesisyon. Pareho silang napatingin na may sasakyan ang dumating. May bumaba doon na 5 kalalakihan. Bigla siyang nakadama ng takot. Kinuha niya agad si Jasmine at nagtago sa likuran ni Jeremy. Sir! Magkakasabay na yumuko ang mga to sa harapan ni Jeremy. Nang sumenya si Jeremy na magpatuloy, nagsalita ang nasa gitna.
Lahat ng bahay bakasyonan pinapahalugog ng iyong ama, sir. Hinahanap ka na nila. Inutusan ng kami ni Sir Brian na sabihin to sa'yo. Nakahinga na maluwag si Ferlita. Kung ganon, kilala pala ni Jeremy ang mga lalaking to. May inabot na invitation card ang lalaki kay Jeremy. Na makita to na Jeremy, agad kumunot ang noon nito. Kanina pa nakalis ang mga lalaki. Napansin ni Ferlita simula nang umalis ang mga to, hindi kumikibo si Jeremy. Gusto man niyang magtanong kung anong inabot ng mga lalaki, pinili niyang wag na lang magtanong. Mukhang may kinalaman kasi to sa mga magulang nito. Pagkatapos silang mag-dinner na natiling tahimik si Jeremy at halatang malalim ang iniisip, napansin niyang panakanakang pagtingin nito sa kanilang dalawa ni Jasmine. "Good night, Daddy. I love you." Malambing na sambit na Jasmine sa ama. "I love you more, our princess. Good night." Malambing ding saad ni Jeremy. Hindi mapigilan ni Ferlita ang mapangiti. Narito siya kanina pa sa labas ng kwarto na okupado ng kanilang anak. Rinig niya ang pagkanta ng lullaby ni Jeremy at ang sweet talks nito sa kanilang anak. Kahit mahigit 1 buwan niya nang nasasaksihan ng ganito, hindi pa rin siya masanay-sanay. She feels the fast beating of her heart and joy when she hears their talking happily. Ganito yata kapag umaapaw sa ligayang puso mo. Palagi kang mapapangiti sa tuwa nang hindi mo namamalayan. Ang hirap burahin ng saya. Habang pinapatulog ni Jeremy ang kanilang anak, nagtimpla muna siya ng kape para sa kanilang dalawa. Isa kasi to sa habit ni Jeremy, ang uminom ng kape 2 oras bago matulog. Di nagtagal lumabas ito. Napailing siya habang nakatawa ng mahina na makita niyang puno na naman ng tali at clips ang buhok nito. "Ginawa ka namang laruan ng anak mo bago matulog?" Tinanggap nito ang kapeng inaabot niya. "Ang cute mo sa tali mo, parang ang ewan," tawa niya. Kung dati kukunot ang noon nito at babakas ang pagkadisgusto sa mukha, ngayon ngumiti ito habang inaalis ang mga tali at clips sa buhok. Ibang-iba na talaga si Jeremy ngayon. At mas minamahal niya ang version nito ngayon. Napansin nito ang paniniting nito sa kanya. Di na naman niya mabasa ang emosyon na dumaan sa gwapo nitong mukha. Muli, saglit itong naging misteryoso, blanco at malamig. "Jeremy, may problema ba?" Nakadama siya ng takot. Kapag ganito ang ekspresyon ni Jeremy, bumabalik sa isip niya mga panahon na pinili siya nitong saktan. Nahihigit niya ang hininga na mabilis tong nakalapit sa kanya, tsaka siya niyakap na mahigpit. "Ferlita, I'm sorry." Malalim ang pinapakawalan nitong paghinga, parang may mabigat na dinadala. Nakadama ng takot si Ferlita. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari. "Kaya mo bang tumayo sa tabi ko at samahan ako ng hindi nasasaktan at di iniisip ang sasabihin ng iba?" Di niya maintindihan si Jeremy. Ano ba ang ibig nitong sabihin? Di niya alam kung bakit bigla na lang nanlabo ang mata niya nang iabot nito sa kanyang invitation card. Sigurado dahil ang saya niya, dahil sinabi nito at pinakita to ni Jeremy sa kanya kahit hindi siya nagtatanong. Napaawang ang labi ni Ferlita na mabasa kung para kaninong hawak. Hindi para kay Jeremy ang invitation card, kundi para sa kanya. "My mother will host a banquet next week." May kalamigan ang tinig ni Jeremy nang banggitin ang pangalan ng ina. Dumaan ang iba't ibang emosyon sa mga mata nito. "But I have this feeling that this event will turn into a disaster. I knew her, and she will do everything to humiliate you. Kaya mo bang tumayo sa tabi ko, Ferlita? Would you come with me and let me introduce you to the world?" Di na malayo ni Ferlita, umiiyak na pala siya. Hindi dahil sa takot sa ina ni Jeremy, kundi sa huling sinabi nito. Umiiyak na tumango siya. "Yes, Jeremy. I'm willing to stand by your side. Kahit pa ayaw sa akin ng buong mundo. Kahit na ayaw pa sa akin ng angkan mo." Ang mahina niyang impit na pag-iyak ang maririnig sa buong kusina. Sa wakas, di na nila kailangan magtago pa ni Jeremy. Ang saya niya dahil sa pagkakataong to, pareho na silang lalaban at aharap na magkasama sa mga magulang nito ngayon. Bumuntong hininga si Ferlita at Jeremy habang nakatingin sa anak nilang si Jasmine na ngayon malungkot na nakaupo sa driver's seat. Hindi nito gusto na umalis sila. Sa maikling panahon ng pananatili nila dito, nagustuhan na nito ang lugar. "Jasmine, huwag ka nang malungkot. Babalik naman tayo dito, okay?" Ngumuso ito. "Kailan naman po, Mommy?" Tumingin si Ferlita kay Jeremy. Ito na ang sumagot sa kanilang anak. "As soon as possible. So don't worry because you would see this place again." "Talaga po? Thank you, Daddy, Mommy." Napangiti na lamang si Ferlita.
Nung una, natatakot pa ang kanilang anak sa lugar na to dahil liblib at baka maraming wild animals, subalit ngayon, gustong gusto na ni Jasmine ang lugar. Di na rin to takot sa anumang hayop na nakikita. Pati mga tao sa bayan kilala na ng kanilang anak. She really likes her. How about you? Kapag quiet tanong ni Jeremy kay Ferlita. Ngumiti si Ferlita. Kahit saan, basta't kasama ko kayo ni Jasmine. Ngumiti si Jeremy sa narinig. Ngayong araw ang balik nila sa syudad. Sa loob ng 4 na araw, dadalo sila sa banquet na magkakasama. Di na rin si Ferlita makapaghintay na makitang sorpresa na sinasabi nito sa kanya. Isa ito sa dahilan kaya't pupunta agad sila sa syudad. May gustong ipakita si Jeremy sa kanila ni Jasmine. Inabot din ng halos kalahating araw ang biyahe. Tulog na si Jasmine, mukhang napagod sa mahabang biyahe. Huminto sila sa malaking gate. Mukhang private ang lugar na to. Nagtataka man dahil pumasok sila, hindi si Ferlita nagtanong. Nang makapasok, tumambad sa kanyang malaking villa. This is our house. Dito tayo titira pagkatapos natin ikasal? Really? Nang tumango si Jeremy, yumakap si Ferlita dito. Nanlabo ang mga mata niya sa nagbabadyang luha nang makapasok sila at makitang master's bedroom. Velvet color ang kulay ng kanilang magiging kwarto. Fully finished ng villa. Batid ni Ferlita ang dinisenyo yung kwartong to ayon sa taste niya. Ang buong lugar mukhang pinagawa ng matagal na para sa kanya. Tumingin si Jeremy kay Ferlita nang malamlam ang mga mata. I've been dreaming to live here with you, Ferlita. Ngayon magkakatotoo na. Makakasama ko hindi lang ikaw, maging si Jasmine na anak natin. Napaiyak si Ferlita sa sobra niyang saya. Ano ba yan? Lagi mo na lang kung pinaiiyak nitong mga nakaraan. Kinuha niya ang kamay ni Jeremy at hinawakan. Thank you so much for the effort, Jeremy. Salamat dahil ginagawa mong lahat para bumawi. Buong araw nilang nilibot ang villa na kanina'y karga ni Jeremy, gising na ngayon. Tuwang-tuwa ito na makita ang sariling kwarto na pinagawa ni Jeremy nang malaman na may anak na ako. Nanlaki ang mata ni Ferlita na makita na may baby's room din. Ngumisi si Jeremy. Siyempre, hindi pwedeng walang baby's room. Lalo na't plano kong mag-anak tayo ng marami. Napangawi si Ferlita. Marami daw? Ang hirap kayang manganak. Na makita na Jeremy ang nakangawing babae, bahagya itong natawa. Hinila to ng lalaki sa kamay. 5 is just fine. Huwag ka nang sumimangot dyan. Anong 5? Ang dami naman. Mga 2 lang. Lalong natawa si Jeremy sa sagot ni Ferlita. Kahit ilan, basta ikaw ang ina. Kinagat ni Ferlita ang loob ng kanyang bibig upang supilin ang pagngiti. Kahit ilan daw basta't siyang ina. Si Jeremy talaga. Minsan nang bumanat pero nakakakilig talaga. Sigurado ka na pupunta ka doon kahit alam mo nang baka ipahiya ka lang ni Mrs. Crawford? Tanong ni Marvin kay Ferlita. Nasa isang coffee shop ngayon silang dalawa ni Ferlita. Nakita sila malapit sa ospital kung saan to nagtatrabaho. Di ako natatakot dahil kasama ko naman si Jeremy. Ayoko nang isipin pang ibang tao. Malaya na si Jeremy, yan naman ang mahalaga, diba? Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Palatak ni Marvin. Pero wag mong kalimutan, nakakahiwalay lang niya kay Trixie. Sa mata ng mga tao, nagmumukha ka pa rin masama. Alam mo naman kung paano manghusga mga tao ngayon eh. Kaya kaagad nilang husgahan nang hindi nila inaalam ang katotohanan na para bang kailinis nila. Ayoko lang na masaktan kayo ng inaanak ko, no? Si Marvin, habang nakatingin sa entrance ng naturang coffee shop. Nang lumingon siya, nakita niya si Trixie kasama ng mga kaibigan nito na kapwa mga artista. Na makita ni Trixie si Marvin, lumapit ito. Agad tumalim ang mata ng babae na mapansin na kasama ni Marvin si Ferlita. Look who's here! Marunong palang magkape ang ahas. Insulto ni Trixie sabay mahinang tumawa. Aba, agad na sinenyasan ni Ferlita ang kaibigan na wag itong papansinin. Tinignan ni Trixie maging ang mga kasama nito, si Ferlita, sa paraang nandiliit. Kaya naman lalong di mapakali si Marvin sa kinauupuan sa inis. Di ka rin talaga makatiis, no? Talagang atat na atat kang maagaw sa akin si Jeremy. Kaya na maghiwalay kami, agad mo siyang inakit. Sinadyang nakasan ni Trixie ang boses upang makakuha ng atensyon. Hindi ito nabigo. Lahat nakatingin na sa kanilang gawin ngayon. Pinaskil ni Trixie ang pinaka nakakaawa niyang ekspresyon at kaagad na umiyak. How dare you to ruin our marriage, Miss Tuwazon? Babae ka rin.
You should know how painful being cheated by the man you love. Bakit mo nagawang pumatol sa lalaking alam mong may asawa na? Umugong ang mga bulong-bulungan. Ang ilan na mukhaan si Ferlita. Agad ding nakuha ni Trixie ang simpatya ng lahat. Hindi ba't siyang ex-girlfriend ni Jeremy Crawford? Pumayag siya na maging kabit. Ang kapal na mukha niya. Baka yan ang ganti niya noon. Di ba iniwan siya ni Jeremy Crawford para kay Miss Trixie? Baka hindi niya tumatanggap kaya't ginawa niyang lahat para gumanti kay Miss Trixie. Nakakahiya siya. Kahit gaano siya kagalit sa dalawa, hindi dapat siya umapid sa taang may asawa na. Totoo palang kumakalat na balita, hiwalay na mag-asawa at siya palang third party. Nakakasuklam ang kanyang klase ng babae. Di mapigilan ni Trixie ang lihim na mapangiti. Lahat ng kanyang naririnig, nagbibigay ng satisfaction sa kanyang dibdib. Kalmadong tumayo si Ferlita at tumingin sa kanyang kaibigan na si Marvin na ngayon parang handa ng sabunutan si Trixie. We should go, Marvin. Kinuha ni Ferlita ang sling bag niya. Akmang aalis na siya ngunit muling nagsalita si Trixie. Ibang klase na talaga mga kabit ngayon. Mukhang sila pang matatapang. Pinahid ni Trixie ang luha at nang uuyam na tiningnan si Ferlita. Gaano kakapal ang balat mo? Para astahan akong parang baliwala lang ginawa mo? Para kang reptile, kasing kapal ng balat mo ang pagkatao mo? Kumuyom ang kamao ni Ferlita. Sa kabila na sobrang pagkainis kay Trixie, kalmado niya tong hinarap. Hindi siya tanga, para hindi mahalatang sinasadya ng babaeng ubusin ang pasensya niya at pagmukhain siyang masama sa harap ng lahat. Gusto mong malaman kung gaano kakapal ang balat ko? Pinakatitigan niya ang babae na matagal na may pagbabanta. Kaya nitong bumasag ng mukha, Trixie. Napaatras ng bahagya ang babae kasama ng mga kaibigan nito. Dumaan ang takot sa mukha ng mga to. Ngumiti si Ferlita sa paraang friendly. Pero hindi ako basta lang mananapak ng tao. Hindi ako katulad ng iba dyan na ang lakas mong provoke sa publikong lugar. Tinuro ni Ferlita ang ulo. Ginagamit ko kasi ang utak ko at mukhang magkaiba tayong dalawa pagdating sa bagay na yon. Pinamulahan si Trixie ng mukha. Galit na galit sinundan ng babae nang tingin si Ferlita na naglalakad paalis kasama ng kaibigang si Marvin. That bitch? Sinasabi ba nito na hindi siya gumagamit ng utak? Gustong magwala ni Trixie sa sobrang galit. Ngunit nang mapansing nakatingin sa kanyang lahat, agad niyang ginalingan ng pag-iyak. Inalo naman si Trixie ng mga kaibigang kasama. That witch ha? Siya pa talagang matapang, kapal ng mukha niya? Wika ni Harleen, isa sa artistang kaibigan ni Trixie. Iba na talagang panahon ngayon. Mas matapang pang mistress kaysa original na asawa. Sinabi mo pa, Harleen. Nakakasuklam ang kagaya nila. Segunda ng isa pa. Mabilis na nagpaalam si Trixie sa mga kasama at nagpunta sa mansyon ng mga Crawford. Dito pa rin ang babae nakatira sa kabila ng paghihiwalay nila ni Jeremy. Ang ina mismo ng kanyang ex-husband ang may gusto na manatili siya dito. Mommy? Agad yumakap si Trixie sa ina ni Jeremy at umiiyak. Kanyang sinabi ang enkwentro nilang dalawa ni Ferlita at nagtahi pa ng kwento para mas maging kaawa-awa siyang lalo. She slapped me in front of the crowd. Napakasama niya, Mommy. Pinagmamalaki pa niya na siya ang mahal na Jeremy at hindi ako. Sa palagay ko, tamang hinala natin na magkasama nga silang dalawa. Bakit ganun, Mommy? Ang bilis akong ipagpalit ni Jeremy sa babaeng yon. Ang sakit-sakit. Hindi ko matatanggap to. Nagpuyos ang dibdib ni Victoria sa galit habang yakap si Trixie na umiiyak sa kanyang bisig. Halos magdadalawang buwan simula nang biglang mawala si Jeremy. Walang makapagsabi kung nasan ang lalaki. Maging ang mga tauhan na inutusan ni Victoria walang makapagsabi kung nasan to. Pinahanap to ng ginang upang makumpirma kung kasama ba nito si Ferlita dahil malakas ang kutob niya na magkasama ang dalawa. Mukhang may property na binili si Jeremy na walang nakakaalam. Mas kami ng kanyang pamilya. Isip-isip ni Victoria. Pinuntahan ni Victoria ang asawa. Crisostomo, anong gagawin natin? Kailangan natin mahawakan sa legang anak mo dahil kung hindi pareho tayong pupulutin sa putikan. Malakas na hinampas ng ama ni Jeremy ang kamao sa mesa. That bastard! Talagang tumitigas ng ulo niya ngayon. Hinilot ng babae ang balikat ng asawa. Kasalanan to ni Ferlita, Crisostomo. Siya ang dahilan kaya tumitigas si Jeremy sa atin. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan para maipakasal siyang mali kay Trixie. Hindi tayo mabubuhay nang wala ang iyong anak. Siya ang may hawak sa lahat ng assets ng ating pamilya.
Galit na tumayo ang lalaki. Kasalanan to ni Papa. Mas pinili niyang ipamana kay Jeremy lahat kaysa sa akin na panganay niyang anak. Isa itong insulto sa akin. Tayo pang kailangan humingi ng pera sa batang yon, samantalang ako dapat ang may hawak ng lahat. Sentimiento ni Crisostomo. Lahat na expenses ng pamilyang Crawford nanggaling kay Jeremy Crawford. Ang posisyon nitong pinakamataas sa kanilang pamilya dahil dito ay pinamana ng ama ni na Crisostomo ang lahat. Nung una naging masaya ang mag-asawa dahil nahahawakan nila sa leeg ang lalaki. Sila ang nagpakain at nagpaaral dito kaya tumatanaw to ng utang na loob sa kanila. Lahat ng kanilang gusto, sinusunod nito ng walang dalawang salita. Kaya naman ang itusan to noon ni Victoria na ligawan si Trixie upang maging nobya, sinunod to ni Jeremy. Dahil sa pagkalink ng pangalan ni Jeremy kay Trixie, nag-boom ang career nito bilang artista. Subalit agad ding hiniwalay ni Jeremy ang babae. At nang pasundan to ni Victoria nalaman niya, may bago na itong nobya, at yun nga ay si Ferlita. Akala na nung una pinaturan lamang to ni Jeremy dahil malapit ang lalaki sa magulang ng babaeng yon. Subalit napansin nila ang pag-iiba ng ugali ni Jeremy. Madalas na tong hindi pumapasok doon sa office. Nang sundan to ni Victoria nalaman niya, araw-araw tong nagtutungo sa isang university. Sa malayo, nakatanaw to kay Ferlita. Mabuti na lang nakaisip ng paraan si Victoria upang mawala sa landas nilang babaeng yon. Ngunit mukhang masasayang ang lahat ng ginawa ng ginang sa mga sandaling ito. Bahala ka nang gumawa ng paraan para maikasal muli si Trixie kay Jeremy, Victoria. Ang mahalaga maitali siya kay Trixie nang walang contract at mabilog natin ang ulo niya. Nahahawakan natin sa leg si Trixie, kaya't may pakinabang siya sa atin. Gawin mo kung anong dapat. Nahahawakan si Trixie sa leeg? Pagak na natawa si Victoria sa kanyang isipan. Yon ang pagkakaalam ni Crisostomo, subalit may ibang planong ginang sa isip. Tuso siya, at lahat yo'y natutunan ni Victoria sa hirap ng buhay na dinanas nila noon. Huwag kang mag-alala, Crisostomo. Akong bahala sa lahat. Ang tanging gagawin mo lamang suportahan ako at manduhan si Crisostomo. Alam natin na kahit na sinusunod niyang lahat ng utos mo, lumaki siyang nakatatak sa isipan niya na malaki ang utang na loob niya sa iyo bilang kanyang ama. Hinilot ni Victoria ang balikat ng asawa at mahinang bumulong sa tenga nito. May naisip akong paraan upang mapasunod siya. Nakangising saad ni Victoria sa asawa.